na naman kasaysayan ang inyong maririnig na kapupulutan ng aral sa buhay. Ito ay ang kasaysayan ni... Di ba kaming magkakapatid? Naiwan kami ni Itay kay Itay nung siya'y mamatay. At dahil panganay ako, akong naging katuwang ni Itay sa pagtataguyod sa aking mga kapatid. Pakinggan po ninyo ang aking kwento. Talagang pinakwadro mo pang diploma mo, Leslie, ha? Siyempre naman, kuya. Dahil proud ako eh. Kasi kahit mahirap lang tayo, natapos ko high school. Tama yan. At matataas din ang marka mo, anak. Tulad ng kuya Rayster mo nung magkasi siya ng high school. Sayang nga lang. Hindi na ako nakapag-college. Pwede na, kuya. Ha? Kasi ngayon tapos na ako. Magtatrabaho na ako. Makakatulong ako sa inay kahit papano. O di pwede ka na mag-start ng subject sa course na gusto mo. Oo nga. At may mga state university rin na maaari kong pasukan. Rayster, Oo. siguraduhin mo lang na kaya mo, ha? Dahil hindi madali ang mag-aral habang nagtatrabaho. Balot! Balot! Pitong balot na lang itong tinda ko. Mabuti naman, konti na lang. Sana may pupunta dito para makauwi na ako. Makapagpahinga. Bukas naman, kaling ko na aling Esther. Order ng mga itlog na maalat. Kailangan makaisip ako. Mga bibili pa akong mga gamit ko. Yun, mukhang may pipili ha. Kaya, parang pintas niya. Pahala na. Nalapitan pa siya. Sana naman mabait ito at makikikausap. Balot, sir. Magandang gabi, sir. Bago mo lumapit ha. Pasensya na po. Alam ba, balik mo. Pito po. Ito. Yeah. Bigyan mo sa akin lahat dyan. Ay, init pa. Sige, diyan ka na. Sandali. Ang bayan niyo po. Ba? Iyo pala. Sabi ko, di ba, bigay mo sa akin? Wala ko sinabing babayaran ko. Sir, huwag naman po ganun. Nagtatrabaho po ako na maayos para kumita. Para makaipon at makapag-aral. Walang pakialam! Sinistan! Alikot! Bago sir ah! Itinulak niyo ako! Gago ka eh! Kulit mo! Sinisingil mo ko! Kaya alam na ko sinabi kung babayad ako! Kung hindi kayo magbabayad, akin na mga balot ko! Wala kaya ka! Nagawa mo yung balot ko ha! Ha? Betot sa... Sir! Betot sa'yo! Nagpasya sa ayaw ko sana ng gulo eh. Pero namipilit ka. Isang suntok lang pala ito. Kagad. Siyapang mo. Sinapangin sa'yo. Matulog sa kali. Rayster, anak! Paano yung mukha mo? Wala ko tunay. Ha? Dahil ako sa isang lasenggo na kukunin ako ng bayan ng pamalit ko. Ano? Wala bang tumulong sa iyo? Wala akong tao sa lugar na eh. Pero hindi naman po niya nakuha ang mga balot. Lumaban po ako na suntukin niya ako. Kaya ayun, naiwan ko po siyang tulog sa kali. At nabili rin po ang lahat ng mga balot ko. Oh, Diyos ko. Salamat na lang at nakaligtas ka sa walang yang yun. Bakit naman kasi iinom-inom maglalasing pagkatapos mamimirwisyo ng kapwa nila? Oo nga po eh. Mahirap na nga ang buhay. Pinabibigyan pa nila. Anak, mabuti pa kaya eh. Iwan mo na yung pagtitinda ng balot. Oo. Tulungan mo na lang ako sa paghahangot pagtitinda ng mga isda. Doon ka na rin sa palengke magtinda ng mga itlog na maalat. Ay, nag-aalala kasi ako. Baka sa susunod, madisgrasya ka na. Sige po, Nay.
Tulungan ko na lang po kayo. Hindi ka na pala nagtitinda ng balot, Chrysler? Oo, Rex. 2 weeks na. Tinutulungan ko na lang si inay na umangot magtinda ng mga isda. Mas okay naman eh. Dahil mas maganda ang kita namin ngayon. Ba't may iniwan yung dati mong ginagawa? May nakaaway kasi kung lasing. Nag-aalala si inay na baka sa susunod. Madisgrasya na ako kaya sinunod ko na lang siya. Pero mahirap pa rin ang trabaho yan. Ha? Mga amoy mo pa ako ka. Nag-aaral ka pa naman. Naliligo naman ako bago pumasok sa university. Ano ko ba? Mas madali itong trabaho niya ano ko sa'yo. Mas kikita ka pa na malaki. At kung magiging matalino ka lang, pwede ka pang yumaman. Talaga? Oo! Teka, ano bang trabaho yan? Baka mahirap. High school lang ang natapos ko. Kaya mo to, pre. Kahit nga, hindi ka nagpag-high school. Magbabatay ng mga gamit natin dito sa evacuation center. Linis na naman. Bakit bigla ka nalungkot yan? Naisip ko lang, kuya. Kaya kaya darating ang panahon na hindi na tayo babahasin mo. Yung hindi na tayo liligas dito sa evacuation center. Pwede namang mangyari yun. Kung lilipat tayo sa mas mataas na lugar at mas maayos na bahay. Yun nga lang, mahal ang upa. Ngayon, hindi pa natin kaya yun. Dahil nag-aaral pa kaming apat. Oo nga. At tayo lang nila-inay ang nagtatrabaho. Pero huwag tayong mawala ng pag-asa, Leslie. At huwag tayong tumigil sa pagsisikap. Malalagpasan din natin ang kahirapan. Sana nga, kuya. Tara na maglinis. Alalahanin mo. May pasok pa mamaya sa trabaho mo. Chrysler! Ba't ikaw nanda ng mga order namin isda, ha? Nasaan siya rin bili? May sakit si Inay, Dindo. Ha? Kaya ako na lang ang umango at nagtinda ng mga isda ngayon. Ay, ganun ba? Teka, sandali yan. Ito ang bayad namin. Ayan. Sa'yo na, sa'yo na. Ako, salamat, pre. Mukhang mucho ka ngayon, ha? Ikaw naman lang talaga. Lagi ako mucho. Maganda kita ko sa trabaho ko eh. Lagi pa ako mabango, ha? At may mga bagong gamit. Di ba umalis ka sa fast food? Mas maganda na trabaho ko. Oo, tutulungan kita kung paano gagawin. Kasi, Dindo, baka katulad niya ng trabaho ni Rex. Kaya din ako ni Rex doon. Pero ayoko. Delikado yun eh. Ako, pre, mas maganda yung tulungan ko. Malaki na ang iba. Safe pa, pre. Ganito lang gagawin ha. Halika. Halika. Anak, may problema ka ba? Kasi ilang araw mo lang natapos. Masablay ka. Wala mo na eh. Okay naman po pag-aaral ko. Kahit na mahirap. Dahil nagtatrabaho ko. Baka naman masama ang pakiramdam mo. May sakit ka. Ay, opo, Nay. May masakit po talaga kay Kuya. Ano? Ano yun? Ang puso niya. Naplastic po kasi siya ni Jenny. Yung maganda at may kaya na nakatira doon sa 3rd Street. Bakit ka naman nabasted, anak? Ayaw daw po niya magkaroon ng
mahirap na boyfriend dahil hindi maibibigay ang gusto niya. Materyosa naman palang babaeng yun. Sabi ko nga rin po yan kay kuya eh. At saka hindi siya nakapanghihinayang na mawala. Dahil lalo ka lang masasaktan. At problema kung yung magiging lungkot mo. Alam ko naman po yun, kaya nga sinisikap ko ng kalimutan siya eh. Hindi ko na nakalain na ganun pala ugali niya. Huwag naman sanang maka-apekto sa iyong pagsisikap. Ang naging kabiguan mo, anak. Marami pa namang babae. At kapag naabot mo na ang iyong mga pangarap, higit pa sa Jenny na yun, ako natagpuan mo. Ay, Belen! Ano yung bayad ko sa isdang dala mo, oh? Salamat ho, Aling Esther. Hindi mo yata kasama sa race ngayon. Ay, may practice ho sila para sa graduation. Aba, ay kagaling naman ang anak mo, ano ha? Patatapos na pala siya ng kolehiyo. Awa po ng Diyos. Si Leslie ko naman eh, sa call center na nagtatrabaho ngayon. Alam mo, Belen, oh, ay, mapalad ka sa mga anak mo kahit maaga kang nabalo. Dahil mababait, masisipag at walang bisyo yung mga anak mo. Determinado silang maabot ang kanilang pangarap. Lalo na si Raystar mo. Totoo po yun. O mabuti na lang, hindi naging katulad ni Rex Raystar. May kunagkataong hindi siya nakalayo sa binata ngayon. Baka nakakulong din ngayon ang anak mo. Ha? Nakakulong ho si Rex? Bakit ho? Nagbebenta pala siya ng mga party drugs. Tulad nung ecstasy. Ano yun? Ecstasy raw. Eh, nahuli. Oh, ayun. Kulong ang abot niya. Ay, talagang tama ang anak ko na hindi magsama sa kanya. Wow! Ang ganda ng bahay natin, kuya! Dito, hindi na tayo babahayin pa. Oo nga! Hindi na tayo laging pupunta sa evacuation center. Pero, kuya, sure ka ba na kaya natin upahan to? Oo naman, kaya ko ng upa rito. Maging ang bayad natin sa tubig at ilaw. Maganda naman ang sweldo ko sa pinapasukan kong bangko. Ay, kuya, nabalitaan mo na ba yung nangyari kay Dindo? Matagal na kami hindi nagkikita eh. Nagalit yata siya sa akin. Tinanggihan ko kasi alok niyang sumama ako sa trabaho niya. Bakit? Ano bang trabaho niya? Yan eh, bibiktima ng mga baklat matrona. Ha? Para magkapera, oo. Kaya siguro ganun ang nangyari sa kanya. Ha? Bakit? Ano ba nangyari kay Dindo? Dito, bakit? Hindi ko akalain. Ganyan ka na lang. Ako ang matulog sa sugar mami ko eh. Lahat ko sa kasi nila meron pa ako ibang syota. Halos masira ang kagwapuan mo, pre. Ilang ipin mo pa nang nabungin. Ay, huwag mo na bilangin. Tama ka sa pagtanggi sa alok sa iyo. Kuya, nung ngayon nung tapos ka na ng college. At may maganda kang trabaho, pre. Pre, pwede rin naman magkaroon ka ng magandang kapalaran. May sipag at nagkakalang, determinasyon, at matibay na pananalig sa Diyos. Nakalaya na nga kami sa kahirapan at may maganda na rin akong nobya ngayon. Sana po inyong naibigan at kinapulutan ng aral ang aking lahat. Ako po si Racer, dating
karpintero at ito ang aking buhay. Tunay na matamis ang tagumpay na buhay sa mabuting kaparaanan. Maragsiganap. Rosana Villegas, June Martin Legaspi, Chiquit del Carmen Amor, Janelle Benjamin, Susan Lopez, at Phil Cruz, Mel Marister. Naglapat ng angkot at tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervision technical, Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant, Phil Cruz, production assistant, Anjing Cruz. Ito mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara, sa direksyon, Salvador M. Royales. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Narinig natin ang kwento ng isang individual na sa kahanap ng pagmamahal ng isang ay napaliwala ang presensya ng kanyang ina. Siya ay si Ara. Teenager na ako na mag-iwalay ang aking mga magulang. At dahil mas close ako kay Papa, naging napakasakit sa akin ang nangyari. At ang naging coping mechanism ko ay ang mag-rebelde kay Mama. Ang hindi ko alam, magsisisihan ko pala yun sa bandang huli. Nasaan kaya si Ara? Dalawang araw na siyang hindi umuwi. Kuya Bento! Naglayas na naman ba si Ama? Oo! Eh kung gano'n, siya talaga yata yung nakita ni Ayla. Ha? Saan? Saan mo nakita si Ara? Tapos nung namupal. Ano? Dito ka na kasi sa akin tumira. Di ba may kasama ka dito sa apartment mo, Marco? Nakakaya naman kung dito ako matutulog. Gusto mo paalisin ko sila? Para tayo na lang dito. Pwede ba yun? Oo! Pag ginusto ko, walang makapipigil sa akin. Mama mo? Sige ba? Ano ba? Sumama ka sa akin. Ako? Ba't ako sasama sa inyo? Wala akong alam dito. Siya nang pumilit na sumama sa akin. Ano? Ano sinabi mo? O di ba ikaw naman ang nagsabing gusto mo sumama sa akin? Eh, kung may matino ka naman pag-isip, bakit mo ito sa anak ko? Alam mo naka-uniforme pa yan, no? Nandiyan ka yan! Ikaw, ano ka? Ha? Huwag mo akong sisingin. Sa oras na malaman kong piniperwish yung mga anak ko, malilinti ka sa akin! Kailan ka ba titino, Ara? Ha? Mula na maghiwalay kami ng papa mo, puro na nasakit ang ulo dinadala mo sa akin. Ang kinalaman lalaki nga sa manakarelasyon mo, ha? Ikaw makadasama sa ulo kanina, hindi ang lalaki. Wala ka naman talagang pakialam sa sarili mo, sa buhay mo, sa ginabukasan mo. Pagod na ako sa'yo. Hindi mo bayaan mo na ako. Alam ang gagawin ko sa anak ko ito. Mababaliw na yata ako. Bakit kasi hindi mo sinabi sa kanya kung nasaan si Arnel? Bakit natatakot ka pang mawala siya sa'yo? Hindi, kuya. Oh, eh bakit? Maaari ko naman talaga sabihin sa kanya kung nasaan ang ama niya. Pero pinoprotektahan ko lang siya. Ayoko masaktan siya. Ang pagtingin niya kay Arnel, perfectong tatay. Kaya galit na galit siya sa akin kasi akala niya ako ang may kasalanan kung bakit kami naghiwalay. Hayaan mo malaman niya ang totoo. Kahit
kahit masaktan siya. Mas mainam lang yun para malaman niya ang totoo. Hindi kanya kamuyan. Hindi, ayoko, kuya, ayoko. Hanggang ngayon, hindi niya pa matanggap na naghiwalay kami ng papa niya. Kaya kung malalaman niya ang totoo, tiyak na madudurog ang puso niya. Ayoko mangyari yun. Hindi ko makakaya makita siya nasasaktan. Oo, iba na kayong mga aso't pusa sa bahay. Maya't maya nagkakaya si Ana. Umaasa pa rin akong darating ang araw na mapagtatanto niya rin ang lahat. Ay, naku. Umaasa ako na makikita niya rin ang pagmamahal at ang pag-aarugago sa kanya para punan ang pagkukulang ng kanyang ama. Oh, ba't nandito ka na naman? Late na tayo, di ba? Alam mo, makikipagbalikan ako sa'yo. Asa ka. Eh, ba't ka nga narito? Ako mamaya yan, sugurin na naman ako dito ng nanay mo. Peram ng motor mo. Hindi ka. Ano gagawin mo sa motor? Ano ginagawa sa motor? Gusto mo ba iluto ko? Piluso pa ka talaga. Kung ayaw mong pahiram, ihatid mo na lang ako. Saan? Anong oras ka uuwi mamaya? Pagkaan mo ha, birthday ng bunso natin. Oo, ilang ulit mo na ako niremind tungkol dyan. Siyempre, kasi makakalimutin ka. Alis na ako. Magluto ka na paborito ko, ha? Oo. Siya ang tinatawag mo. Ikaw yata. Kaya nakatingin eh. Kilala mo ba yan? Sino ka? Ako to, si Ara. Anak mo. Excuse me. Baka naman nagkakamali ka. Ang asawa ko ng tinatawag mo, Papa. Ma, hindi ba ako nakaalala? Sorry, miss. Baka kamukha ko ng papa mo. Hindi kita kilala eh. Ano hindi kilala? Kilala mo ko. Ako ito si Ara. Anak mo. Teka, Ay, huwag mo hilain ang damit ng asawa ko. Bitiwan mo ako. Bitiwan mo ang asawa ko. sandali lang, sandali. Huwag kang may skandalo rito. Nakakaya, oh. Kaya? Kinakahaya mo ko? Sorry, miss. Kung may hinahanap ka. Pasensya na, pero hindi ako yun. Pasensya na. Hindi ako papa mo. Gabi na, umiiyak pa rin. Maghapon ka na umiiyak. Namimot ka na yung mata mo. Wala kang pakialam. Ang sinasabi ko lang naman, baka pumapano ka na niya. Pabayaan mo ako. Gusto mo umiyak eh. Hindi sige, umiyak ka. Pero tanibo ka muna ng pagkain. Oh, hindi pa nananangalian. Sabi ko pabayaan mo ako. Oh, may tumatawag sa'yo. Ayokong sagutin kahit na sino sa matawan. Okay. Pero gabi na, hindi ka pwedeng matulog dito. Nakakatakot ang mama mo. Oh, kaya. Nilitext mo. Tingnan mo na. Baka kung ano na yan. May tumatawag na naman. Sabi ko pabayaan mo lang ako. Okay. Baka makita mo naman ako ng mama mo. Uncle Berto? Oh, bakit ngayon ko lang buhay? Ha? Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag mo? Bakit po? Ang mama mo, isinugod na sa ospital. Bakit? Pinagkakis na sa puso. Ano? Marco! Marco, dali! Bakit? Dali mo na yung motor! Ihatid mo ako sa ospital! Oo, sige. Sakay na.
allergic na atake sa puso. May sakit ko sa puso ko, Mama. Uncle. Naoperahan pa ba ang mama mo? Opo. Saan ka ba kasi naggaling? Hinanap ko si Papa. Nakita mo siya? Oo. Ngayon, alam mo na kung bakit hindi sa'yo sinasabi ng mama mo kung nasaan siya. Di pa rin. Bakit ba, Uncle? Bakit tinatanggi ako ni Papa? Ayaw sana itong sabihin sa'yo ng mama mo. Dahil tiyak na masasaktan ka. Pero panahon na siguro para malaman mo. Bakit? Kasal na ang papa mo nang makilala niya ang mama mo. Ano? Hindi niya sinabi sa iyong mama ang totoo. Kaya nagkaroon sila ng relasyon. Pero nagtaka ang iyong mama dahil ayaw niya at ni Leo. Noon na siya nagsimulang magduda. Malaman niya ang totoo. Nakipaghiwalay siya sa papa mo. Hindi alam ng asawa ni Arnel na nagkaroon siya ng ibang karelasyon. Kaya nakiusap siya sa mama mo na huwag sasabihin sa'yo kung nasaan sila. Ano? Mahal na mahal ka ng mama mo. Ayaw ka niya makita mo kung gaano ka niya pinoprotektahan. Excuse me? Ang kapatid ko. Ma, I'm sorry. Patawarin mo ako. Dahil hindi ko ngayon nakita lahat ng pagmamahal at pagsasakripisyo mo para sa akin. Masyado ako mga sarili. Puro sa kalan ng loob ko. Ang inisip ko. Hindi ko inisip na nahihirapan ka rin. Na nasasaktan ka rin. I'm sorry, Ma. Kung alam ko lang. Kung alam ko lang. Sana sinunod ko lang ang mga panahon kasama kita. Para maiparamdam sa'yo, mahal kita. Patawarin mo ako. Patawarin mo. Si Mama. Wala sa mama ko. Hindi naman narinig ang pag-iig ko ng tawad. Mahal sa'yo ang... Mahal ka ng mama mo. Hindi siya nagsama ng loob sa'yo. Naufan niya. Mahal kita. Patawarin mo ako. Wala nang masasakit pa sa tagpong yun. Alam ko na kahit paulit-ulit ko sabihin na mahal ko siya at humingi ako ng tawad sa lahat ng pagkakabelde ko, hindi niya rin maririnig. Matagal bago ko natanggap ang lahat. Pero tama si Uncle. Mahal ako ni Mama. At alam kong
Sayang ako sa mga panahong lumipas. Hindi man lang ako nagkaroon ng pagkakataon na masuklian ang pagmamahal niya sa akin. Sa mga nakikinig sa akin ngayon, huwag niyo ko tularan. Hanggang may pagkakataon, iparamdam niyo ang pagmamahal sa inyong mga magulang. Huwag niyong hintayin nakaratay na sila bago niyo pa iparamdam sa kanila kung gaano sila kahalaga sa inyo. Ako si Ara. At ito ang aking buhay. Habang may pagkakataon, piliin nating magbahagi ng pagmamahal dahil hirap lamang ang ating buhay at hindi mainam nagtutuli nito sa pagkamuhi sa manang loob at galing. Mga nagsigalap, Dito Carmen Amor, Janeline de la Cruz, Phil Cruz, June Martin Legaspi, Lionel Benjamin at Rosana Villegas sa papel na Ara. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Gutierrez. Sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar. Creative consultant Phil Cruz. Production assistant Ashley Cruz. Ito mula sa panulat ni Rita Lavano. Sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Araw po mga kaibigan. Marinig natin ang kasaysayan ng isang babae na humarap sa napakasakit na pagsubok sa kanyang buhay bilang isang ina. Siya ay si Vivian. Maraming dahilan kung bakit pinagpapasalamat ko na ako'y naging isang babae. Pero ang pinakagusto ko sa lahat ay ang kakayahang magbuntis, manganak, at maging isang ina. Pero hindi ko alam, yun din ang tuturo sa aking puso at pagkatao. Kachikachi! Ito na kung sinaan ako! Umiskit ako, umiskit sa kanila ko, ma. Oh! Ano? Kanina pa kita hinihintay sa labas. Late ka na sa trabaho. Oh, 10 to 8 oh. Ay, naku, sorry. Nahihili kasi ako sa anak natin eh. Parang ayoko umalis. Understandable, pero bilisan mo na. Oo na, naman. Si Mama na ang bahala kay Chichay, ha? Trabaho ko. Ay, naku, alam mo, ito yung mga pagkakataon na parang ayoko na ng trabaho. Sabi ko naman kasi mag-resign ka na sa trabaho, pero ayaw mo naman. Dahil kailangan natin pag-ipunan ng kinabukasan ng anak natin. Oo, Ayokong pasanin mo lahat ng hirap sa paghahanap buhay. oo, alam ko naman yung paulit-ulit na natin pinag-usapan yan. Kaya tayo na. Okay, last na lang. Oo, kaya lang ha. Sige na ha. Alam mo, naglabas ka na, mama. Bye-bye. Oh, hindi ka na. Ibig Oo na. tulog na ang apo ko. Eh, huwag ka maingay. Umiyak yan ako ni Hadina. Nakatulog. Baka kapag nagising, umiyak na naman. May sakit ba? Yung araw ko na napapansin parang may kakaiba sa bata. Tapos kapag humihinga, parang hirap siya. Sinabi mo na ba sa mag-asawa? Ay, oo. Sinabi ko kanina kay Guy. Ang mabuti na. Patingnan na sa doktor para kung may problema, maagapan ka agad. Oh, bakit? Ewan ko ba? Para kasing kinakabahan ako. Ay, sana naman walang malalamang problema ang ating apo. Anong sabi mo? Ma, Anong sabi ng doktor?
Bumbum ko lang ang apo ko. Uoperahan na. Makakaya ba yun ang katawan niya? Yun po sabi ng doktor. Pa! Paano kapag hindi kayanin ang anak ko operasyon? Huwag ka mag-isip ng ganyan. Walang mangyayari kay Chichay. Mas mainam na ito na sa ganon. Maagapan ang kalagayan niya. Para din ito sa ikabubuti ng bata. Alam mo, nandito na kami lahat. Mahal na mahal kita. Operating room. Ikaw na po ang bahala sa anak ko. Nice waiting area. Sorry. Umalatag ka. Sige mo pumalatag. Magtiwala tayo sa kanila. Magtiwala tayo sa Panginoon. Nakatakot ako. Alam ko, pero Kawawa naman ang anak natin. Napakaliit pa niya. Tapos mag-iba lang siya sa operating room. Anong malaman para sa kanyang buhay? hindi siya nag-iisa. Naririto tayo. Ay, Diyos ko. Kayo na po ang bahala sa anak ko. Sige na anak, magpahinga ka lang ha. Pasensya ka no. Hindi ka nasamahan ni mama kapag inuoperahan ka. Pero malaki yan. Hindi na kita iiwan. Pamabuti yan sa'yo. Vivian? Jessa? Uy, ano? Kumusta ka? Kumusta na si Chichay? Okay na siya. Salamat sa pagbisita mo. Mabuti naman at okay na yung anak ko. Oo nga. Ilang araw ako hindi makatulog dahil sa kalagayan niya. Ay, ang hirap pala maging isang ina. Hanga talaga ako sa katatagan mo, Vivian. At least ngayon, makakahinga ka na ng maluwag. Kailangan pa siyang obserbahan. Maniwala lang tayo na tuloy-tuloy na yung pagaling niya. Sana nga. Dahil hindi ko kakayanin kung may mangyayari sa anak ko. Hindi ko kakayanin, Jessa. Happy birthday, Apo! Oh, kita mo? Ngumingiti kasi nakikita niya ang gwapo niyang lolo. Bapo! Masaya lang talaga si Chichay kasi 1 year old na siya. Asan ang mga bisita niyo? Ay, dito na ang Oy! Mabuti naman nakarating kayo dalawa. Siyempre, patagpas din ang unang kaarawan ng inaanak namin. Oh, sige. Big! Ikaw na kumuha ng picture ng mga ako. Yung Anak mo, sige, play kanto. Oh, like this ha. Teka, sandali. Ha? Bakit parang... Ay, Chichay! Oh, parang nahirapan siya huminga. Chichay na? Chichay! Padre mo, sakyan mo. Oh, anak ko, Diyos ko! Ano nangyayari sa kanya? Chichay, anak. Gumising ka. Hindi kami pwedeng iwan. Hindi ko pwedeng iwan si mama ng ganito. Gumising ka. Wala na siya. Hindi. Hindi siya pwedeng mawala. Magaling na siya. Magaling na anak ko. Hindi siya pwedeng mawala sa isang example. Vivian, Sorry, anak namin. Hindi na pwedeng mawala sa atin. Mamalo na ako. Mamalo na tayo. kailangan na natin tanggapin ang lahat. Hindi niya na kinaya. Lumabal siya sa loob ng ilang buwan. Pero dahil siguro ang anak natin,
buhay. Lagi ko umiiyak. Halos hindi ko makain. Hindi niyo madali ang nangyari sa anak niyo. Ako pa, parang hindi ko matanggap. Ganito pala ang mawala ng anak, pare. Madalas pagkaramdam ko, parang hinatabi ang puso ko, pare. Magpakatatag ka. Ngayon ka higit na kailangan ni Vivian. Pinipilit ko, pare. Pero dumating ang oras na parang hindi ko na rin kaya pigilan ang emosyon ko. May mga pagkakataong parang gustong sumabog ng dibdib ko. Lilipas din niya, pare. Mahihilog din ang sugat sa puso nito ni Vivian. Oy, lumabig ka na pala tayo. Maganda yan. Uy, mag-ayos ka na. Birthday ngayon ni Chichay. O, nabili mo na ba yung cake? Vivian, O, tingnan mo to, oh. Ito yung papasuot ko sa kanya. Bagay na bagay sa anak natin niya. Vivian, Bakit? Bakit mo nangyayaka? tama na. Ha? Tama na. Ano tama na? Nagkapi na namin ang lahat. Ano yung sabi mo? Wala na si Chichay. Wala na anak namin. Tama na. Huwag mo na siyang patuloy na buhayin sa alaala mo. Tapos na anak namin. Hindi totoo yan. Hindi pa kaya anak ko buhay si Chichay. Chichay, anak! Chichay! Chichay! Ay, bakit wala siya? Nawawala ang anak natin, Daddy! Nawawala si Chichay! Daddy, dito siya dapat sa kribe! Chichay, anak! Vivian, Chichay! Nasaan mo na? tama na. Tumigas naman ako. Tumigas ako. Makinig ka. Makinig ka, Vivian. Patay na ang anak natin. Patay na si Chichay. Wala na tayong anak. Tanggapin na natin ito, Vivian. Tanggapin na natin wala na ang anak natin. Wala na si Chichay. Patay na ang anak natin. Ako mahirap para sa iyo lahat. Pero hindi pwede habang buhay kang ganito. Sikapin mo. Sikapin mo kalimutan ang sakit ng pagkawala ni Chichay. Dahil yun lang ang paraan para tuloy ako maghilom. Hindi ko alam kung paano ka magsisimula. Magsimula ka sa sarili mo, anak. Paunti-unti. Dahan-dahan. Isipin mo na lang. Nasa mas mabuti na lugar si Chichay. Doon wala na sakit. Doon hindi na siya mahihirapang huminga. Doon hindi niya na kailangan pa ulit-ulit na operahan. Magpahinga na siya, anak. Mahal mo siya. Hindi ba mas gugustuhin mo maging mapayapa na ang buhay niya? Diyos ko, kaya mo yan, anak. Kayanin mo. Isipin mo kung nakikita ka ni Chichay. Malulungkot siya. Dahil iisipin niya na dahil sa kanya kaya ka nahihirapan ng ganito. Anak, naririto lang kami para sa'yo. Sisikapin ko. Sisikapin ko bumahang muli. Para sa anak ko. Para sa mahal kong anak.
bata pa. Ganito ang naging kalagayan ko sa loob ng ilang taon. Hanggang sa isang araw, nagawa ko ng tumayo. Nakatay man ang anak ko, pero isa pa rin akong ina. At kailangan ko magpakatatag. Ngayon, kasisilang ko lang ng pangalawa naming anak ni Gary. At upang hindi na maulit ang lahat, mas tututukan namin ngayon ang kalusugan ng aming anak. May nawala, pero may dumating muli. Ako po si Vivian, at ito ang aking buhay. Lahat ng tao ay nasusugatan. Ngunit walang sugat ay hindi nagigilom. Marek Sigalang, Judy Gaspi, Susan Robles, Edel Benapin, Chiquit del Carmen Moore, Phil Cruz, at Rosana Villegas sa pagkakapabibigyan. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang, Supervisyong Teknikal Eric Lucero at Bong Villar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Maylin. Bata pa ako, itinatak na ng aking ama sa isip ko na ako ay magiging somebody paglaki ko. Pero gumuho ang pangarap na yon nang mabuntis ako sa edad na 19 anyos ng isang lalaking hindi ako kayang panagutan. Doon nagsimula ang kalbaryo ng aking buhay at tila walang buntay na makapagsugo. Nagmamukaawa ako sa'yo. Panagutan mo ako. Kapag umuwi ako sa bahay ng ganito at malaman ni Papa na walang amang sagulito sa sinapupunan ko. Patayin niya ako. Irene, hindi ito maaaring panagutan. Sabi mo mahal mo ko. Hindi ba totoo yung mga sinabi mo sa akin? Mahal kita at gusto ko makasama kayo ng magiging ako. Kaya lang, Ano? Irene, may asawa ako. May asawa ka? Oo. At patawarin mo ako. Hindi ako sabi ng totoo sa'yo kasi natatakot ako na baka iwan mo ako. Irene, mahal kita. At kung wala sana kaming mga anak, iwan ko si Rika para sa'yo. Sabi mo, mahal mo ako. Oo, mahal kita. Sabi mo, mahal mo ako. Bakit ka na sinungaling sa akin? May asawa ka lang pala, may anak ka lang pala. Kung gano'n, bakit hindi ka magbabago? Bakit hinayaan mo mahulog ang loob ko sa'yo? Ay, tawarin mo ako. Hindi ko naman sinasadyang. Hindi mo sinasadya. Umalis ka na ngayon. Isaan mo ko. Umalis ka na. Kung hindi, mapapatay kita. Nahilo ka ba sa biyahe? Galing ka ba probinsya? Bakit nagsusuka ka? Communal ang CR dito, kaya bawal maglabas sa loob. Kung maglalaba ka doon kasi baba, may gripo doon, at pwede ka na rin doon magsampay. Sige po, namumutla ka rin ah. Teka, ilang taong ka na ba? 19 po. Saan ka nag-aaral? Magtatrabaho po ako. Magtatrabaho?
Pwede ko na bang makuha po yung susi ng kwarto ko? Ah, sorry. Eto. Salamat po. Maiwan ko na po ba niyo? Ano may kakaiba sa batang ito? Kung hindi ka na po, sana kasama ako sa mga aakyat din sa stage. Sana makakakuha na naman ako ng medalya. At makituwa na naman sa akin si Papa. Wala akong prong sa mundong ginagalawan ko ngayon. Bakit yung pinabuo ko pa? Ano naman sa'yo nakakama? At hindi ka na Miss Kairin? Opo. Sino ang niya? Bakit ako yan? Kailangan niyo rin malaman. Ay, hindi naman. Mabuti ka pa. May magiging anak na. Alam mo, yung anak ko, 5 taon na silang kasama ang asawa niya. Pero hindi ko sila magkakala. Ay, siyempre. Kaya nga sila nagpakasal dahil gusto nilang bumuo ng isang pamilya. Kaya lang, hindi naman sila binigayaan ng Diyos ang anak. Gusto po ba nila magkaroon ng anak? 4 na buwan mula ngayon. Ha? Wala ang anak niya. Kumusta ka? Baby boy? Ang laki mo bata. Pero paano ka nagkasya sa tiyan ko? Alin? Kumusta ka? Okay lang ako. Si Vina. Hello, Marjan. Marjan? Marjan ang pangalan niya. Siya? Pwede ko ba siya kagilin? Sige. Halika. Kumusta ang anak ko? Sa wakas nakita ka rin ni Mama. Excited na si Papa na makita ka. Huwag ka muna magagagalaw, Irene. Mabinat ka. Eto, dinala kita ng mainit na sabaw. Salamat po. Ang putla-putla mo. Bakit kasi hindi ka umuwi muna sa inyo? Nakapanganak ka na naman. At wala naman sa iyo yung bata. Malay mo, baka matanggap ka muli ng papa mo. Aling Cora, Bakit? anong nararamdaman niyo nang una niyo makita si Vina nung ipinanganak mo siya? Masaya. Sobrang saya. Siyang nagawa ko siyang dinala sa akin sinapupunan. Nakita mo siya? Talo ko pa ang nanalo sa loto. Basta wala akong pagsidla ng saya. Mahirap ipaliwanag ang kaligayahan. Pero alam mo, hindi doon natatapos ang lahat. Pag nakita mo yung mga first time ng anak mo, mas masaya yun. Halimbawa, yung unang beses na bibigtas siya ng mama. Yung unang beses na magkakita siya. Unang beses na mauupo, maglalakad. Bakit na lang tanong?
Ang anak Oh, Irene? Kuya Greg, Naparito sa bahay. ang anak ko. Ha? Irene? Tawarin mo ako, Ate. Eto ang pera kabayaran ng anak ko. Sinasaunin ko na. Ano? Nakikiusap ako sa'yo. Ibalik mo na lang sa akin ang anak ko. Teka, muna Irene. Nababaliw ka ba? May usapan tayo. Kuya Greg, maawa kayo sa akin. Hindi ko kailangan ng pera. Wala akong pakialam kung habang buhay ako hindi kilalaning anak ni Papa. Wala na akong pakialam doon. Kung kailangan ko magtrabaho 24 oras para lang mabuhay kami ng anak ko, gagawin ko yun. Ang mahalaga, kasama ko ang anak ko. Paano? Kung ayaw ko siyang ibalik sa'yo. Kung ayaw mo siya ibalik sa akin ngayon, araw-araw ako pupunta rito. Luluhod, magmamakaawa sa inyo. Noong ipinagbubuntis ko siya, ilang ulit kong tinangkang magkakamatay. Ilang ulit kong tinangkang tapusin ang buhay ko. Pero kapag naisip kong may munting lumbay sa loob ng tiyan ko, naghihina ako. Hindi ko magawang uminom ng lason o kaya naman ay tumalon sa tulay. Sa panahon wala na akong pag-asa. Siya ang kaisa-isang dahilan kung bakit nagagawa kong bumangon araw-araw. Sa kabila ng lahat, nagawa ko siyang ipagbili sa inyo. Pinagsisisihan ko yun. Pinagsisisihan ko yun. Kuya Greg, nagmamakaawa ako. Hindi na lang disappointed, ibinalik na rin sa akin ni na Ate Vina at Kuya Greg ang aking anak. Ngayon, 5 taong gulang na siya. Nakabalik na rin ako sa ating bahay. At natanggap na rin ni Papa ang aking sinapit na kapalaran. Masasabi kong hindi ko man natanggap kaagad ang pagdating niya sa buhay ko. Pero ngayon, siya ang isa sa mga dahilan kung bakit kahit mahirap, nakakaya kong pasanin at lagpasan ang bawat pagkasuko. Ako, si Irene. At ito, aking buhay. Isa sa mga pinakadakilang pag-ibig dito sa mundo ay ang pag-ibig ng isang magulang, lalo na ng isang ina. Ang pag-ibig na ito ang dahilan kung bakit nagagawang magsakit, umabot sa pagkakadapa at magpatuloy sa kanyang buhay ang isang tao. Mga nagsiganap: Alan Ortega, Susan Robles, Rosana Villegas, Lionel Benamin, Phil Cruz, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Irene. Naglapat ng angkop na tunog si Aling Tiang sa musika ni Buboy Saroca. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar. Creative consultant Phil Cruz. Production assistant Angie Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan Rita Lapaz.
Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Ngayong araw na ito, mapapakinggan natin ang paglalakad ng tatlong kabataang piniling sundan ang kanilang mga hilig sa buhay sa kabila ng pagtutulong ng mga taong nakapaligid sa kanila. At ang isa po ay si Ronron. Bata pa lang ako, mahilig na ako mag-drawing. Dati, iba pero nitong pandemic, naisip namin ng tatlo kong kaibigan na pagkakitaan ang aming mga talento. Hi guys! Ngayong araw, ipapakilala namin sa inyo ang lodi naming tatlo pagdating sa painting. Si Lolo Pidong! Ano yan? Hello? Sa camera hawak ni Aya. Kawin kayo! Hello! Ayos! Galing na talaga, no? At ngayon, no, may itatanong kami sa inyo. Anong ano? Kailan po kayo nagsimulang matutong magpinta? Bata pa ako. Siguro, yung mga edad na gaya nyo ngayon. Talaga po? Gaano nyo naman po katagal ginagawa sa painting? Depende. May ibang matagal gawin, may ibang mabilis lang. Minsan isang oras tapos na eh. Wow! Narinig nyo guys? Isang oras lang! Ang bilis! Sige nga po, Lord. Maaari po bang magpinta kayo ngayon para makita ng mga viewers namin dito sa vlog na to? Naku, wala akong available na canvas ngayon. Ganon po ba? So ayan guys, abangan nyo sa part 2 sa susunod na vlog natin. Ipapakita namin sa inyo kung paano mag-paint si Lolo Pido. Oops! Huwag niyong kakalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. Hanggang sa muli, bye-bye! Ay, ang ikli naman ng episode natin na to ngayon. Alis na yan, may susunod pa naman eh. Lolo, aalis na po muna kami. Mama, hinahanap na ako. Aya, pupunta na lang ako sa inyo mamaya ah. Kasama ko si Vince. I-edit mo na yan ha. Oo, sige na, bilisan mo na. Edit na naman ang mama mo. Ang sabi ko sa'yo mag-aral ka. Hindi pa nailakwatsa. Naman, hindi kami naglalakwatsa. Nagpo-vlog kami ni Aya. Baka ikaw ang nakabablog mo yan. Ma, yung kaklase namin, nag-post lang ng video tungkol sa ginagawa ng mga artwork. Ngayon, marami nang kinikita. Kasi may mga tumatawag sa kanya at nagpapagawa ng mga kung ano-ano. Nagsasayang ka lang ng oras sa kalokohan mo yan. Tingnan mo. Hindi ka nga makapaglaban ng damit mo. 20 años ka na. Ako pa rin ang nagkukusot ang grade mo. Tigil-tigilan mo ko dyan, Ron, ha? Maglinis ka sa kwarto mo. At ilabas mo yung mga punda at kumot. Dahil maglalaba ako. Opo. Baka gusto mo, ikaw itong sabunin ko. Ang ipipicture naman natin ngayon, may nag-comment sa isa nating video. Tatanong kung pwede raw ba nating ipakita kung paano mag-drawing ng mata na parang totoo. Ayos. Yun na ang gawin natin ngayon. Aya, ready na ang cellphone. Naku puno na yung memory ko. Ready na kasi hindi ba ko video? Sigurado kayo? Hindi na ba natin kailangan to? Yung mga nauna nating video, delete mo na. Ron, ikaw na ang gumawa nito ha. Mas magaling ka mag-drawing ng ganitong mata eh. Marami rin kasi nahihirapan gumawa ng mata. Sige, paborito ko pa namang gawin yan. Bilisan na natin. Kasi baka bumalik yung mama mo galing palengke. Aya, ano ba matagal pa ba yan? Ayan o, ito na. O sige na, mag-ready ka na. Sige, si ate. Teka lang ha. Bakit ate? Anong ginagawa niyo? Nagsushoot kami ate. Ay, hindi na. Kala ko kung ano na ginagawa niyo. Doon muna ako kay Lolo Pidong, ha? Manghingi akong almusal. Kapag hinahanap ako ni Mama, sabi mo na doon ako kay Lolo. Oo ate, basta huwag mo akong susumbong kay mama ha. Baka makagalitan na naman ako kapag nalamang nagbe-video kami na Aya at Vince.
makapag-ulis dito sa bahay. Hindi mo magawa. Ma, Ako naman. O, tingnan mo. Ang ate Tina mo pa ang magawa rito sa bahay. Galing pa yan sa trabaho. oo ate. Ma, hayaan mo na si Ron. Hindi naman nanginginig eh. Ano ba maitutulong niya sa Dapat nag-aaral siya na maayos. Lalo na ngayon, online class sila. Abay, ba't mahirap kung hindi siya mag-self-study? Eh, kaya lang imbis na mag-aral, kung ano-ano ang ginagawa. Mas mabuti na yan. Kesa naman possible yun. Eh, isang uri din na pagbubulak ko yung ginagawa nila eh. Kapag pinigilan niya si Ronald sa gusto niyang gawin sa kanyang buhay, baka lalong magrebelde. Hayaan mo na lang. Total, nakikita ko naman yung mga video na pinopost nila. Maganda naman yung content. Gusto lang talaga nilang turuan yung mga kapwa nila aspiring artist ng mga simpleng tips sa pag-drawing. Nakita niyo na ba yung gawa ni Ron? Paano ko nakikita? Ang dami kong ginagawa rito sa bahay. Eh, kasi hindi naman ako tinutulungan ng kapatid mong yan. May talento si Ron. Ano mas maganda kung mahahasa niya pa yung talento niyang yun. Sayang lang kung hindi yun magagamit. Kaya ang payo ko sa inyo pa, hayaan niyo lang siya sa gusto niyang gawin. Lo, mas sanay kasi ako mag-drawing. Pwede bang turuan mo na rin ako mag-paint? Sige. Basta ba, magpabili ka sa mama mo ng mga materyales. Dahil yung mga gamit ko rito ay luman-luma na. Ilang dekada na ako nagpipinta. Isa pa, hindi na ako bumibili ng mga bagong gamit. At baka bukas makalawo mamatay na ako. Oh, sayang yung mga gamit. Pwede yun ako kung may pamana sa akin eh. Loko ka talaga sana. Pero sabi ko po, kasi masayahin kayo tao. Saka kapag nalulungkot kayo at naaalala niyo si Lola, nagpipinta kayo. Sana ay magdilang ang ka. Sige na po. Bumili na po kayo ng bago mong gamit. Wala akong pambili. Madalang nang nagpapagawa ng painting ngayon. Ganito na lang po, Lo. Tutulungan ko kayo. Paano? Pwede yan ha, Ron? Salamat talaga, ate. Nasaan ka kala ko? Ikaw na ang mag-ayakap. Masaya-saya ko talaga, ate. Makakapagpinta kami ni Lolo Pidong. Hindi na lang drawing ang matututunan ko. Ngayon, pati na rin pagpipinta. Ay, basta yung pag-aaral mo ha. Huwag mong pababayaan yan. Promise, ate. Promise. Sige, alis na. Ate, alam ba ni Mama? Hindi. Hindi ko naman kailangan magpaalam sa kanya. Bakit? Wala naman. Baka lang kasi makagalitan niya na naman ako. Tapos, madami ka pa. Hindi. Basta ang siguraduhin mo lang, mapagsasabay mo ang pag-aaral at ang hilig mo na yan, ha? Oo, ate. Bakit ka tumatakbo? Nakita niyo na? Ha? Alin? Wait lang, Vince, ha? Humingi ka muna. Ano? Video natin tungkol kay Lolo Pidong. Habang nagpipinta, ang daming shares. Ha? Oo! Naka-10K na! Pati yung video natin dalawa. Alas ha? Oo! Titignan ko! At saka may mga nag-chat din sa akin kung pwede raw bang magpagawa ng painting kay Lolo Pidong. Tapos, kung magkano raw ba? Ba? Ipag-record nila. Tapos, kaya daw ba natin yung video nila para na may pag-display sila sa bahay. Uy, totoo nga oh! Ron! Oh, ayan. Yes! Sa wakas!
Ma! Ilan yung tatlo, ha? Ma! Marami nang nakakita ng videos namin! Kapag kumita na kami dito, ma! Matutulungan na kita! Yung content, pwede kong makatulong para mabawasan ang gastos mo sa tuition ko! Dapat naka-face mask kayo ha kapag papasok ha. Handa na kasi lola namin. At saka teka lang, isang customer na yung pwede pumasok. Pagkatapos yan, tsaka kayo papasok, okay? Maraming salamat sa pagtulong mo sa amin, ate, ha? Wala yun, Ron. Anong wala? Pero nung ipinatayo natin itong maliit na shop namin ni Lolo. O yung grades mo, kumusta naman? Baka nahihilig ka na tuloy sa negosyo yun ni Lolo Pidong. Yung dalawa mong barkada, tapos yung grades mo eh. Hindi, ate, ha? May 1.25 na ang grades ko, eh. O di ayos. Salamat sa suporta mo sa amin, ate. May kanya-kanya tayong talent. Ikaw, yung talent mo, biyaya yan ng Diyos sa'yo. At dapat gamitin mo yan para maging blessing ka. Hindi mo para sa kundi para sa ibang tao. Kung kailan naman pandemic, tsaka pa kami ng lolo ko nagkaroon ng pagkakakitaan. Ngayon, may mga nagpupunta sa amin para magpagawa ng painting. O kaya naman ng sketch. Si mama, kung dati kumukontra, nang nakita niyang ginagamit namin para ikabubutin namin ang aming mga talento, ay sumuporta na rin. Nag-share na rin nga siya ng mga videos namin eh. Gaya ng sabi ni ate, ang talento natin ay dapat ginagamit at hindi tinatago. Ako po si Ronron at ito ang aking buhay. Kung ang isang tao ay may kakayahan, nararapat lang na ipahagi niya yun upang hindi kalawakin at higit sa lahat upang maging inspirasyon din para sa iba. Marag si ganap. Sana bitigan. Chiquin del Carmen, Lionel Benavin, at Angelo Alcantara sa papel na Ronron. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero, Paul Buyan. Creative consultant Phil Cruz. Production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon Salvador M. Diaz. Ito ang aking buhay. Magandang araw pong muli mga giliw naming tagapakinig. Isa na namang kasaysayan ang kapupulutan nyo ng aral sa buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kwento ni Mina. Mahirap ang maging katulong. Madalas na namumura, nasisigawan, nagbubukatan ng kamay. Ngunit ang pinakamasakit ay yung ipahamak ka sa sarili mo ang Oh, Martin, honey. Dapat magpagaling ka na. Para may kasama na ako na mamasyal. Lagi na lang tuloy ako mag-isang mamasyal kasi wala ka. Kaya malungkot ako. Gusto ko talaga kumain. Ewan ko ba? Parang lalo akong nag-iilan. Gusto pa iniinom kong gamot. Oy, Ina, baka naman nakapabayaan ang pag-inom ng gamot itong sir mo, ha? Naku, ma'am, hindi po. Sinusunod ko po yung tamang oras at kung ano po ang binibigay kong gamot. Yun po yung pinapainom ko kay Sir Martin. Abay, dapat lang. Para hindi naman masayang ang malaking sweldo mo rito. Ah, Martin, honey, huwag kang mainip, ha? Gagaling ka rin. Basta, huwag kang papalya sa pag-inom ng gamot, okay?
Naku, mali. Lalo pang nangyayina ang mga lalaki doon sa pinapainuman. Kasama na rin tayo si Margie. Sa cellphone. Oo, sabi ko sa iyo eh. Mahina na si Martin. Dahil sa mga binibigay kong gamot na, ipinapainom naman ang tama ng katulong. Wait ka lang. Kapag si Martin, malaya na tayo. Magiging atin pa ang kayamanan ng hukulong kong asawa. Ilalason mo si Sir Martin. Para mapagsama na sila ng lalaki niya. Napakasama niya. At ako pa, ang pinakahamak niya. Sir Martin, magpapaalam na po ako sa inyo. Aba, alis ka na rito, Mina. Opo, sir. Nagsabi na po ako kay Ma'am. Uy, bakit naman aalis ka na? Kasi po, hindi ko po kayang dalhin yung natuklasan ko. Sir, nilalason po kayo ng asawa niyo sa pamamagitan ng mga gamot na binibigay niya sa akin para ipainom sa inyo. At ginagawa niya po yun para maging malaya na sila nung kanyang kalaguyo. Uy, lalaki si Jill. Ano po, sir? Inamunan ko po sila ng picture na naghahalikan ho. Dinalaw siya ng lalaki. Tama pala ang akala mo. Yung mga anak niyo tungkol dito. Sila na po ang bahala sa inyo. Tama lang yung ginawa mo, anak. Sinabi mo sa pamilya niya lahat. Nakaawa po ako kay Sir Martin. Kasi para ko na po siyang lolo. Kaya bago po ako umalis doon, talagang sinikap ko pa rin matulungan siya. Yung mga anak na po ni Sir ang kikilos para matigil yung masamang ginagawa ni Ma'am Jean. Nadamay ka pa ng babae sa masama niya gawa. Kaya nga po natapos ako eh. At kahit na po, malaki pa yung sweldo ko doon. Hindi po ako nagdalawang isip na lumayas. Anong balak mo ngayon? Dalawa kayong katulong dito, Mina. Pareho kayong may solong kwarto at may malaking sweldo. Ha? Salamat po, Sir Rat. Ang gusto ko lang maging mabait, masipag at masunurin ka. Opo, Sir. Makakaasa po kayo. Dalawa lang kami ng asawa ko na sikasuhin yun. Siyempre, itong malaki namin bahay. Wala po pala kayong anak. Meron. Pero wala siya rito. Pero makikilala mo rin siya dahil wala din isang katulong, isasama rin kita sa aking anak. Kung po ang bago namin si Ma'am, kasi yung mga pagkalan nila dati ko. Narito po lahat, Sir Kimbo. Bakit ganun? Ito? Bakit kulang to? Ay, hindi ko po alam, Sir. Binigay lang po sa akin yan ni Serrano. Hindi ko siya makapunta dito ngayon. Sabihin mo sa kanya, ipadala agad ang kulang na hinahanap ko. Alam naman niya, kailangan ko yun ah. Ano po ba yun, Sir Bimbo? Para maipaalala ko po sa daddy niyo. Alam niya yun. Ha? Huwag ka naman tanong.
na bahala mag-ingat sa aking anak. O, eto ha. Dadalhin mo mga ito kay Bimbo. Dadalhin ko po yung maliliit na sachet na to sa kanya. Kailangan niya ito. May mahalaga ang binigay. Kaya ikaw na lang magdala sa kanya. Huwag po kayong magagalit. Shabu po ba ito? Oo. Naku, baka po mahuli ako, sir. Hindi. Ilagay mo sa party mo. Para hindi makita. Eh, Hindi na titingnan niya. At saka, may inaabutan din ako sa loob. Kaya wala ka magiging problema. papapagayan ako. Anong pasensya? Hindi ko po kaya yung inuutos niyo. Natatakot ako. Ang mahalata ako, mahuli pa ako. Dadalhin mo ba ito sa anak ko o hindi? Sir, Ha? Hindi kita bibigyan ng tanghalian at hapunan. Ha? mula lang yung isang pinautas ni Sarado. Naging malupit na sila sa akin ang asawa niya. Lagi nila akong kinagagalitan at sinisigawan. Pagkakamali ko lang. May pagkakataon pa lang nila ako pinapakain. Nakahit ko. Patawagan ko si Inay. Sasagutin niya ang cellphone. Hello? Nina? Napatawag ka? Tay! Umiiyak. Ano nangyari sa'yo? Sundan niyo na po ako rito! Bakit kailangan niyo pa magsama ng pulis? Kukunin niyo lang pala ng tamad yung anak. Gusto ko lang humakasyak. No? Makalalabas ko kami ng maayos dito ng aking anak. Pinagmamalupitan niyo siya. Hindi pinakakain. Totoo yan. Tamad siya, kaya nagagalit kami sa kanya at may pagkakapa. Hindi pa rin tama na hindi niyo siya pakainan at maakin. Kaya kukunin ko lang ang aking anak. Salamat, Inay. Inuwan niyo ako agad sa bahay na yun. Nahirap na po ako doon. Agad akong kumilos nang matanggap ko ang tawag mo. Mabuti na lang. Sinulungan ako ng ating kapitbahay na pulis. Huwag ka nang umiyak na. Dito ka na sa atin. Dito wala na magmamalupit sa iyo. Ayoko na pong mga buhay. Baka pag hindi pa ako umalis sa trabaho ito, mapapamak na po ako sa susunod. Ano malayo pa siya? Masuportahan ko alam. Magbubukas na lang po ako ng karinderya. Gagamitin ko pong puhunan. Yung konti kong naipon. Sabi, sige anak. Mabuti nga yan. Kikita ka na. Hindi pa tayo magkakalayo. Hindi na nga ako nakamukha. Pinagpuli ko na lang. Binuksan kong karinderya. Sana po, inyong kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Meron lang po akong nais ipanawagan. Sa mga amo na nakikinig ngayon, sana po, huwag niyo namang ipahamak ang inyong mga katulong. Kahit naman po alipin, hindi dapat ipahamak. Hindi ba? Ako po si Ina, at ito ang aking buhay. Biyaya ang may mabuting kasambahay. Kaya dapat sila rin ay tratuhin. Susan Robles, Jeneline de la Cruz, June Martin Legaspi, Phil Cruz,
Mel Benjamin at Rosana Villegas sa papel na Mina. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Bong Muyar at Eric Lucero. Creative consultant Phil Cruz. Production assistant Angie Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Salma